kaluwalhatian, at kapayapaan lagi na. Sa paulit-ulit na pagtunghay sa mga panawagan na muli niyong narinig mula sa bibig ng inyong kapatid. Sa paulit-ulit na panawagan, kayong mga nakikiisa lagi na. Ano-ano ang mga butil ng mga katotohanan umiikot sa gawain ito na binibigyan ng pahalaga ang pagtulong sa karamdaman ng laman, lalong higit ng espiritu? Hindi ba kayo nababagot sa mga paulit-ulit na pagbibigay diin kung paano nahapit ng isang individual ang karamdaman? Ito marahil ang pagkakataon na mahimaymay na nararamdaman nyo na nanghihinamad ang inyong mga kapatid matapos matanggap ang biyaya na hinahangad sa daloy ng pag-ibig at pagpapala ng Ama. Nararamdaman din ang direksyong ito ang kakulangang napakalaki ng kakulangan sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Na isa na lamang kaugalian na napapaloob sa kulturang kinagisnan ang pagtuntong sa inyong paaralan kung mayroong kirot ng laman. Ngunit tumatalaba ang mga bawat salitang inyong narinig na paulit-ulit 10 taon na. Kung iisa-isahin ko ngayon, ito ang pagkakataon. Ano ba ang inyong naunawaan sa binasang pahayag tungkol sa karamdaman? Mayroong 10 hakbang na dapat isaalang-alang ng bawat isa sa inyo. Kaya sa paulit-ulit din na pahayag na tila isang bula na nawawala ng halaga, agos ng tubig na dumadaloy kung saan-saan na hindi ito makaabot sa tamang pag-uukulan.
Ano ba ang panawagan sa pahayag na inyong narinig sa mga may karamdaman? Sa kabuuan, hindi pa rin nananamnam ang panawagan. Parang mga batang paslit na tumatanggap ng pangaral at hindi magkaroon ng kahayagan kung bakit at paano, hanggang kailan at ano ang magiging bunga. Tatawag ako sa kabilugan ng mga pamunuan at kasangkapang na nandito ngayon na paulit-ulit, matatapos na naman ang panahon ng taong ito. Parang isang patintero, taguan, ang laro ng isipan. Kailangan ko pa kayong tawaging isa-isa? O voluntaryo? Nasa abot ng inyong kaalaman na dito mahayag ang inyong katapatan sa pag-aaral bilang isang mananampalataya, na kung inyong susumahin totalmente, ilang oras, ilang panahon, ganong kalaki ang inyong ginugugol upang kayo ay muling maluklok o makaupo sa likmuang iyan, masimulan hanggang sa katapusan ng gawain. Ano ang nagiging bunga? Meron ba kayong pagsusuri at meron ba kayong evaluasyon sa inyong mga kapatid? Ano ba talaga ang kahayagan ng pagiging matapat ng bawat isa? Kung inyong susumahin o lalahatin, ano ang inyong natanggap na paulit-ulit sa ganitong pagkakataon na itinaan nyo sa pagtulong sa mga may karamdaman? Sino sa mga kapatid? Huwag niyong sabihin, isang linggo pa lamang, isang buwan pa lamang ninyong naririnig ang paulit-ulit na binabasa tungkol sa may karamdaman. Huwag na ang 15 o ang 10, ang 3 pinakapangunahing tatsulok na binubuo o piramide sa kabuuan kung bakit nananaig ang karamdaman. Sino ang magsisimula? Ang direktor na po sa tagal po ng pagkagawa natin dito ng ating pagkagamutan at sa pagbasa ng mga karangit na para sa may karamdaman, ay maraming sa ating isipan na ang mga karamdaman natin na at mga kakirutan sa laman, ay nalalaman natin ito'y bunga
mga gawa natin ang panahon ng ating kamangmaran. At kung dumarating ngayon sa ating pagkatao ang mga kirotang ito, ay itong biyayang pinagkakaloob sa atin. At kinakailangan pagpasalamat natin sa ating kakilang manlilikha. Pagpapatunay na kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan. Dahil ang mga karamdaman ito, magtuturo sa atin na magtutuwid sa atin kung doon ay makalantas tayo sa tamang landasin ng buhay. At kung ito ay naibibigay sa atin at tinatanggap natin na may mag-aangat sa ating kalooban, ay nalalaman naman natin unti-unti tinutulungan tayo. Unti-unti makakapanagumpay tayo sa mga kiritang ito. At sa ganon, unti-unti rin lumilini mga dumi ng ating mga pagkatao. Kung kaya lang tayo tumatakot sa mga pook na katulad nito sa araw ng gamutan, ito bang makaamot ng kalakasan kung tayo kapagpatuloy. Subalit itinuro din naman sa ating ang kabatlayaan, mayroong mga kaparaanan upang maigsa ng mga kakirtang yan. Ito yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yung palagian tayo naroon sa kapayapaan ng ating sarili. At walang pagkatakot na kung ito mga karamdamang ito'y pumuti sa ating buhay, ay kaparaanan naman ng pagbabayad na nagaganap sa atin. Kaya ang lahat ay tungo sa pagbabago ng isang tao. Kaya mapalat tayo. Dahil kung patuloy tayo nag-naunawaan na natin na ngayon na ang mga biyayang pinagkakaloob sa atin ay para sa ating kapananagumpay dito sa kapatagan ng lupa. Salamat po. Salamat. Ang narinig nyo mula sa kapatid ay ang mga araling napapaloob sa doktrina. Ng Espiritismo. Nilangkapan ng filosofiya. Bagaman pinalawak hindi per se kung bakit nagkakaroon ng karamdaman ang isang ako. Naunawaan nyo ba na ang kanyang mga napahayag ay mula sa mga aralin na naunawaan na isasagawa at ito ngayon ang yaman ng kanyang diwa. Susunod, kapatid na hati, luwalhati. Ang sa akin po yung pagkakasakit ng isang tao ay dahil sa kanyang pag-aabuso sa mga gawain niya o sa pagkain. Kaya ako sa sarili kong iniiwasan ko ang mga ganang gawain at nananalig ako sa mga gamot na ginagawa natin sa Miyerkules, sa unang Miyerkules. Kaya kahit nasa mga sa amin sa bahay, hindi nakakarating dito, nilalagyan ko rin ng gamot ang mga inumin namin para sila rin ay makadama, makainom ng inumin na galing sa gawain natin. Sa palagay ko naman po ay nagpapalumbay ang aking gawain ito dahil wala minsan dami kung sama sa bahay. At kung meron ay alam ko naman yun ay
dahil na sa pag-aabuso sa mga pagkain na gagawa namin araw-araw. Susunod na kapatid. Kapatid na baby. Sa akin po sa daily, sa aking mga karanasan, bilang isang sangkatan ng panahon, ang sinasabing nalalaman ko na kung paano ko nalulunasan ng sarili kong karamdaman. Kung kaya, kung mayroon man akong nararamdaman na konting kirot ng daan o sakit, ay dinadalangin ko na, iniisip ko sa sarili ko na kung ano ba yung mga nagawa ko, kung bakit ko nahapit yung sakit na ito, at matapos kong malaman kung bakit nga ay dinadalangin ako na pinauubaya ko sa taas kung ano ba ang aming nararapat na gawin. Sa tubalit, alam ko naman na kung ano ang nararapat. Kung kaya, hindi ko nalaman yung karamdaman ko. Kumbaga, inaalis ko sa isipan ko, tapos ko, tutuloy ko po yung mga gawain ko sa loob ng bahay. O kaya, mga pangkunin ko po dito sa aking lunduyan. At sa ganon, hindi ko na po maramdaman ulit yung nararamdaman ko. Yan na. Sunod. Sana po sa akin, ang karamdaman ay hindi natin dapat na tanggapin sa ating mga kalooban dahil sa ito isang biyaya. Kung kaya ang sa akin naman po, susugan ko lang yung sinabi ng kapatid na hapit na siya ay lalagay na gamot doon sa kanila para masinsin ng kanyang mga kasambahay. Ganun din naman po ako. Nagkakalaman kung napakalaking bagay ang gamot na yan kung masinsin ng kanyang mga kasambahay. Hindi lamang ikaw, hindi pati sila ay nagkakaroon ng kalakasan. Bagaman hindi naman sila nakapunta ito sa ating tuluyan, ay kahit isang bahagi lamang ng gamot na nagmumula dito, ay kanilang nakatanggap isang malaking pasasalamat para sa atin. Dahil sa kanila wala nang naramdaman sa kanilang mga katawan. At kung mayroon man po, nagpapasalamat din naman po ako dahil sa pagiging kasangkapan ng panahon. Kung ano man ang nararamdaman nila, ay akin naman natutunan. Isang bagay na kung hindi sa isang kasangkapan o kung hindi sa pag-aaral na natutunan dito, ay hindi ko magagawa kung ako lamang sa sarili ito. Nalalaman ko ako yung susubaybayan, kung ako naman po ay nagpapasa sa aking mga kanilo na nagkakaroon ng karamdaman sa kanilang katawan. Humihingi ako ng gabay, ng subaybay sa aking mga batlaya upang ang kanilang mga karamdaman may isang landaman. Yan lamang po. Kung inyong titimbangin ang mga ibinahagi ng inyong mga kapatid ay lumulundo sa kanilang mga karanasan, batay
sa natutuhan na nagbubunga ng bigat ng pagpapatotoo na ang subaybay ng direksyong ito ay kanilang natatanggap. Ngunit, sa mga tagapakinig, ang hamon sa inyo ay ano ang pangunahing dahilan o salik ng pagkakasakit ng bawat isa? Ano ang dalawang malaking salik o faktor? Bakit patuloy na umaani ang bawat isa ng karamdamang na nananatili at ayaw umalis sa kanilang katawang laman? Sa tagal ng panahon ng inyong pakikipag-aral ay hindi nyo mapapasabalian ang subaybay at ang inyong mataimtim na pananampalataya sa magnetismo o basbas ng pagbabato-balani ng tubig. Ngunit lumundo kayo sa pinahayag na paulit-ulit na binabasa, napauna, napanawagan ang mga humihingi ng tulong. Dalawang bagay. Huwag na yung 15, huwag na yung 10. Yung 2 na lamang na inyong isasaalang-alang. Bakit nagkakasakit? Hindi lamang ang inyong sarili, hindi lamang ang inyong mga kahinlog, kundi ang lahat na sa panahong ito ay patuloy nananagumpay ang merkuryong ito. Iyan ang isa sa mga ang pananagumpay ng merkuryong makapasok sa inyong mga pangunahing lagusan at sa mga butas ng inyong mga balat. Yang maliliit na mga hayop na yan, ano ang nagiging sanhi at tinatanggap ng inyong mga katawang laman. At unti-unting sinisira ang mga pangunahing organo ng katawan ng tao. At yan ay maliwanag na inisa-isa ng inyong kapatid sa pagbabasa, sa pagtunghay. At ang isa pang mahigpit at palagi kung inyong natututuhan at inyong natatandaan at sa inyong ginagawa sa talas ng inyong isip, hindi baga ang matalim na pag-iisip, malinis na damdamin. At yan ang magiging pananggalang ninyo upang ang pangalawang nagtatangkang merkrobyo na subukin ang kakayahan ng inyong pananampalataya na papaglalabanan ng inyong isipan, na kailangan padalisayin ang inyong puso, ang inyong damdamin sa pag-igtaw
Na wika nyo nga ay pagkakawang gawa na batbat ng pag-ibig. Ngunit napupulsuhan ng direksyong ito, mga minamahal kong kaluluwa, hindi pa kayo nakapagkakawang gawa. Dahog pa rin kayo sa pagiging matapat. Kung kayo ay nagawi at nakaisa sa iba't ibang paaralan ng pananampalataya, ay makikita ninyo ang buong taimtim na pakikinig. Buong-buo pinag-aaralan nila ang bawat salita na ibinabahagi ng kanilang tagapagturo. Pero bakit dito sa paaralang ito hindi maramdaman ang kataimtiman at talasin ng isip? Bumulwak ang pagnanasa ng mainit na dugong dumadalaw sa inyong puso, na ang mga simpleng salitang panawagan at aral ay inyong matutuhan at maunawaan. Nagagalak nga ang direksyong ito sapagkat sa inyong mga binahagi ay per se ang mga karanasan, ang kahayagan na papaloob sa doktrina ng inyong paaralan. Magpakatotoo kayo, maging matapat kayo sa panahon ng pakikipagdaupang diwa mula sa inyong mga taga-tangkilik. Yan ang panawagan sa inyo na hindi basta kayo lamang uupo. Palilipasin ang oras, hindi nyo binibigyan ng lalim, ng paghahambing, kahulugan, simulain ang mga pahayag na bagamat paulit-ulit ay hungkag, basyo ang kinahinatnan ng kapagpapahayag sa inyo. Tinatawagan kayo din ng muling pansin sa oras ng simula ng mga hihingi ng tulong. Sapagkat napakahalaga na lalaman ninyo ang ilang minuto ng paghapit ng fluido na ayon sa estado ng kanilang ako. Disiplina. Sapagkat ang higpit ng pag-ikot ng orasan ay napakahalaga. Kaya tinatawagan kayo sa pamantayang ito. Kung walang mabigat na karamdaman, pases magnetiko ang isasagawa ngayon. At tawagan ang pansin ng mga minamahal na kapatid, kung hindi magagawa na makarating sa loob ng lunduyan, 30 minutos bago magsimula, hindi lamang sa mga pamunuan at mga kasangkapan,
ay gayon din sa mga kapatid na tutulungan. Sapagkat may kinalaman ito sa proseso ng pag-ikot sa alangaang ng fluido. Ang paglalangkat, pagbabato-balani sa mundo tierra at mundo divino scientifico na siyang hahapit na maglalangkap sa kakayahan ayon din sa paghahanda ng mga kasangkapan. Kaya isaalang-alang, ibalik na muli hindi ang kinaugalian, kundi ang nakatakda na dapat na maganap bago magsimula ang gawain. Magpapatuloy tayo ng passes magnetiko. At doon sa mga tinutulungan, ano ang inyong maibabahagi? Bakit nananatili ang kirot na yan sa bahagi o iba't ibang bahagi ng inyong katawang laman? Kailangang maging timbang ang paghahapitan ng lakas, simulaing lakas o puwersa na ibibigay sa inyo, na tatanggapin ninyo, sapagkat ang tumatanggap ng fluido at hindi alam kung paano ito mananatili, bakit ito ay pabalik-balik. Nagtanong ba kayo sa mga kasangkapan ng panahon at sa inyong direktor ang dahilan bakit hindi matamo ang inaasam o hinihiling na kaginhawahan ng katawang ito? Para sa lahat, mananatili lamang ang kaayusan, ang kapanatagan ng mga glandula gatilan ng inyong katawang laman ay sa loob lamang ng 24 oras. At kung ang tumatanggap ay hindi mulat kung paano ito maipagpapatuloy at mapapanatili, patuloy kayong babagabagin ng mga kirot na yan, sapagkat ang mikrobyo ay tuso na nanatili, nagbubunyi na magapi ang inyong mga glandula, katilan, tawag ninyong namamahay sa mga selula na sumisiksik, pansamantalang kumukuha ng pananggalang sa maliliit na himaymay ng inyong laman. Nagpapatianod sa pagdaloy ng inyong mga dugo na pumipigil sa malayang pagtanggap ng oksiheno
kung bakit kayo nakakaramdam ng iba't ibang pagtigil, kasakitan. Magpapatuloy tayo sa magnetiko pass sa pagkakataong ito sa ibaba.